Sanitation Department, yung basura ho, abay, pwede bang linisin, huwag nyo gawing tambakan ng basura o gawin ninyong dump site, yung kalsada na yan? Yes, sir. Ngayon, malinis na ang lansangan at isusunod na raw ang pagkakabit ng street lights. Para sa mga umaksyon sa aming reklamo, Mayor Boking Morales ng Mabalacat, Pampanga at Engineer Lito Carino, Head ng Electrical Permit ng Valenzuela, maraming salamat po mga bossing. Bukas po ang Video Bandido sa mga kuha ninyo ng kabalastugan o problema ang dapat aksyonan. Magpadala ng inyong prueba, kuha po ng cellphone o video sa 0947-400-6405 o mag-email lamang po sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Mga kapatid, medyo makulit itong low pressure area na buong linggo na nating binabantayan. Huli ang nakita sa may hilaga ng kanluran po ng Puerto Princesa sa may Palawan. Ano? Nung Lunes pa yan nabuo at kung titingnan natin dito sa Metra, medyo mabagal po ang galaw ng sama ng panahon na yan. At tinatayang susuyurin yan ang border ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Pero posible rin na tuluyan na yung lumabas ng bansa. Sana nga. Pero kahit nandiyan pa yung LPA na yan, naitala ngayong araw na to ang pinakamainit na temperatura ngayong 2012. Pumalo sa 34.7 degrees Celsius ang maximum temperature sa Maynila. Well, summer na rin naman kasi. Pero sabi ng Pag-asa, asahan na maging maulap pa rin sa buong bansa dahil sa LPA. Dito po sa Metro Manila, walang kakaibang inaasahan. Mainit pero maging handa pa rin sa panakanakang ulan. Pero maiba tayo mga kapatid. Tal Biyernes ngayon, may tanong ako sa inyo. Ikaw ba ay may balak magpatato? Nako, siguraduhin hindi mangmang at marunong mag-spelling ang magtatato sa'yo. Nako, sa Amerika, ito, tingnan mo yung mga tattoo dito. Tingnan nyo. Trahedya talaga. Okay. Ito naman, awesome na sana. Anong nangyari? Next. Awesome. Kinulang ng E. Ito naman, next. Sumobra ng E. Okay. Ito, astig din sana. Okay. Kinulang lang naman ng T. At ito, next. M. Leave comments below. Ito naman, tomorrow, pagsisisihan niya yung ginawa niya. At yan po ang ulat panahon sa ngayon. Ako po si Lord de Vera, nagsabing para iwas aksidente, mag-isipang mabuti ang tintang permanente. Tampulan ngayon ng katatawanan ang PBA player na si Mick Penici dahil sa sablay niyang acting sa hardcourt. Kahit sa abroad hot topic na siya, pero ang huling halakhak na kay Penici pa rin daw. Ikwento mo, Renzo Kiko. Ito na, nagbanggaan. Tumama! Ay, tumama pala! Tumama! Worst flop of all time kung tawagin ang gimmick na ito ni Barako Bull Center Mick Penici sa laban nila kontra Petro nung Miyerkules. Sa sobrang kwela, di lang basketball fans ang natawa. Pati si Mick, natatawa na lang din. When you look at it, it is pretty funny. So you gotta laugh. And as long as, you know, what happened makes people laugh, then I'm happy. Bago ang The Flop, naggirian sa pwesto si Penici at Petron import William McDonald. Napikon si McDonald, saka binato ng bola sa ulo si Penici. Even Mick Penici is now laughing at himself. Si Mick Penici yan gumingit Tuwan-tuwa siya sa sarili niya Aminado naman siya na sablay ang kanyang acting. And I remember it was a big game for us, so I was like, Mick, take a dive. So I just threw myself into it. And before I know it, I was like, I had my hands on my head saying, oh my goodness. Umabot na ito sa ibang bansa at tinawag pang Penicing, inspired by Noy Noying. Pero kung si Penici naging tampulan ng katatawanan, si McDonald tila na dehado sa insidente. Pinatawan siya ng 20,000 piso multa dahil sa flagrant foul. Habang si Penici, happy at nakikisakay na lang. Life is too short to look at it negatively. It's a good thing. I mean, you know, it shines light on the PBA. Renzo Kiko, News 5. Pasok na sa top 9 ng American Idol ang film Mexican na si Jessica Sanchez. At isa pang Pinay, nagpakitang gilas din sa isa pang reality singing contest sa Amerika. MJ Marfori, ikwento mo. Matapos munti kang matsugi dahil hindi raw bumagay ang kantang pinili niya nung isang linggo? Back
with a vengeance ang Pinay-Mexican na si Jessica Sanchez nang mapabilib niya uli ang mga American Idol judges sa pagbirit niya ng classic love song ni Billy Joel na Everybody Has a Dream. Sabi nga ng judge si J-Lo, parang tailor-made daw ang kanta para kay Jessica. Isang pure-blooded Pinay na naman ang gumagawa ng pangalan sa isa pang reality singing contest sa Amerika na The Voice. Siyang Ilocana Cebuana pero born and raised in the USA na si Chessa Loretta. Pagalingan din sa pagkanta ang The Voice. Pero hindi importante kung maganda o gwapo ang contestant. Isa sa napabilib ni Chessa ay ang team mentor at Maroon 5 frontman na si Adam Levine. I'm Filipino, so, you know, during karaoke times, we all sing this song. I was just like, dude, I know this song. Speaking of world-class Pinoy talent, papuntang France naman ang international singer na si Billy Crawford para gumawa ng bagong album. Hindi lang yan, malaki raw ang posibilidad na gumawa rin siya ng campaign song para sa Interpol. Ito raw ay para sa kampanya laban sa peking gamot na talamak sa buong mundo. MJ Marcori, News 5. Mahigit isang buwan matapos ang biglaang pagkamatay ng pop music icon na si Whitney Houston, naglabas na ng initial autopsy report ang Los Angeles County Coroner. Lumalabas na nag-collapse at nalunod sa bathtub sa kanyang hotel room sa Beverly Hills si Houston. Budsod ng sakit sa puso at pag-inom ng iba't ibang klase ng droga kasama na ang cocaine. Magkahalong lungkot at ginhawa naman daw ang naramdaman ng mga kaanak ni Whitney sa resulta. Sabi ng hipag ni Whitney, nakakalungkot ang pagkalulong ng singer sa droga, pero at least ngayon daw ay may closure na ang trahedya at malinaw na walang foul play na nangyari. Mga kapatid, weekend na. Huwag niyo pong palalagpasin bukas sa Alagang Kapatid alas 6 ng umaga at sa Linggo alas 7 ng umaga para matunghayan niyo po yung kwento ni Disay mula sa Ilocos Norte. Bago yan, partner, nais ko lang batiin ng advance happy birthday ang ating kasama dito si Chiki Rowa Puno. Yes. At ang kanyang asawa na si Robbie. Happy birthday at advance happy birthday, Chiki. And of course, bukas po ng gabi, 10 o'clock, Tutok Tulfo, kwento po ng dalawang klase ng pag-iibigan. Yung isa nagpakasal po sa patay, kahit kontra ang simbahan. Yung isa naman ay talagang pinatay niya yung kanyang asawa. Dahil din sa pagmamahal. Pagmamahal din, sobrang pagmamahal. Abangan po yan bukas. At yan ang 45 minuto na maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man kapatid, higit sa balita, aksyon.